So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon yung isa sa pinakamalupit na entry-level smartphone na lumabas, at ito ang Infinix Note 50. Maganda kaya to or sulit pa? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun, shoutout sa mga nakanood ng aking unboxing, first impression, game test natin sa Infinix Note 50, and this time, full review na natin itong device na to. At kung interested pala kayo dito sa Infinix Note 50, yung link niyan nandito po sa ating shopping bag, dito sa gilid ng video or nasa description box, i-check nyo na lang. So usapang SRP muna tayo dito sa Infinix Note 50. So si Infinix Note 50 ay merong 8GB 256 of internal storage, na merong presyo na 8,999 or almost 9,000 pesos po itong device na to. Pero magandang balita, binili natin ito sa online or sa official store ni Infinix sa online. Napakamura lang natin ito nakuha, below 8,000 pesos. I think nasa 7,500 or 7,800 natin nakuha ang Infinix Note 50. So super good deal yan pag bibili nyo sa online. Kaya ugaliin nyo pong i-check dito sa shopping bag ang ating product link. Or yun nga, basta mababa siya sa SRP. Lalo-lalo na magpe-payday sale ulit. Sa katapusan, baka mas makuha nyo ito ng mura, tapos meron pa kayong voucher, napakasulit po talaga. Tapos yun nga, ang Infinix Note 50 pala mga ka-J-Vlog ay kakalabas lang ngayong second quarter ng 2025. Kaya nung giname test din natin ito, marami rin nagka-interest dito sa device na to, at marami rin nag-abang nitong full review natin. Kaya this time, i-review na natin itong device na to. At yun nga, dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit ba, maganda ba performance, maganda ba camera ng Infinix Note 50. Next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features ng Infinix Note 50 at kung bakit sulit din naman siyang i-purchase ngayong 2025 or go-to nyo siyang device. Number one, yung display. Yung display nito napaka-solid. For a price tag na 7,000 to 9,000 pesos, naka-AMOLED display. Malaki rin ang display niya. 6.78 inches, Full HD+, 1080p resolution. At ito ang pinaka-advantage ng Infinix Note 50, 144Hz screen refresh rate. So kung makikita nyo naman, karamihan or almost lahat ng mga budget smartphone ngayon or entry-level smartphone, 120Hz ang pinakamataas. Pero dito kay Infinix Note 50 is level up. 144Hz refresh rate na po ang i-offer niya. Kaya matik, kumbaga when it comes sa refresh rate itong device na to, future-proof siya. Maganda rin yung overall display quality niya, yung AMOLED. Malaking tulong yung AMOLED display sa enhancement ng graphics ng nilalaro nyo. Hindi lang yon, dun sa game space niya, meron pang enhancement doon sa device. Kumbaga, when it comes sa display, mas maganda pa yung color reproduction. Napaka-solid na ng graphics netong Infinix Note 50 when it comes sa gaming. So when it comes sa display quality, all goods yan for me. Number 2, when it comes sa chipset. So sa chipset is the MediaTek Helio G100 Ultimate. Gas-gas na yung tunog na yan. G100, G99. Pero tignan natin yung performance. Lalo-lalo na pag 4G ang pinag-uusapan. Karamihan talaga ng mga 4G top of the line entry-level smartphone is G99, G100, G100 Ultimate. Pero hindi naman mabagal yung chipset na yan, kaya huwag kayo mag-alala. Nakapag-games na tayo dito sa Infinix Note 50 and super satisfied naman ako sa performance, lalo-lalo sa ML and even COD. Kaya when it comes sa performance, casual things, day-to-day use, very snappy naman ng chipset nitong smartphone na to. Kaya no need to worry mga ka-J-Vlog. Karamihan naman ng mga entry-level smartphone, ganyan pa rin naman ang ino-offer ng mga chipset when it comes sa ganitong segment. Kaya usapang performance, pasado naman sa akin ng Infinix Note 50. Lalo-lalo na sa kanyang presyo na 7,000 to 9,000 pesos. Again, bibili kayo ng smartphone, huwag nyo lang titignan yung chipset. Yung chipset ay hindi pangit . Titignan nyo rin kung bagay ba siya sa kanyang presyo. Biruin mo, 7,000 pesos, okay naman na yung chipset na ma-offer. Hindi siya mabagal. Next, yung camera. Camera is super solid din. 50 megapixel main camera with optical image stabilization. Nakapag-camera test na ako dito. Mamaya magbibigay ako ng mga photo samples and video samples ng Infinix Note 50. Super duper ganda rin na mapoproduce na mga photo quality na tong device na to. Kaya when it comes to dual camera niya, maganda rin. Macro lens, compare sa mga ibang devices na ganitong presyo is entry-level smartphone is depth sensor, AI lens, di ba? So maganda na useful lang nilagay na lente ni Infinix dito sa device na to, which is macro lens na. Next mga J-Vlog, the design and aesthetic and form factor na itong device na to ay napaka-solid. To be honest, for an entry-level smartphone, napaganda ng design nitong Infinix Note 50. Nare-resemblance ko dito yung iPhone 15 Pro Max. Metal frame na to,
Maganda, ginawa nilang metal kasi usually pag mga entry, plastic po lahat, overall yan, pati frame and even yung back. Pero dito sa Infinix Note 50, napakaganda ng feel, very premium metal frame yan, tapos plastic back siya. Kumbaga, bibigyan nito ng outstanding design. Kumbaga, napakaganda ng design nito, very aesthetic. Hindi lang yon, yung ingress protection niya, mataas din. Entry-level smartphone is meron siyang ingress protection, 64. So, water and dust resistant siya. Again, hindi siya pwede malublob sa tubig with that kind of protection. Pwede siyang mabasa-basa or matalsikan ng mga tubig with certain pressure din. So, maganda, an entry-level smartphone to have a protection of IP64. Mataas naman na yan, mga ka-J-Vlog. Next, ito ang pinaka-advantage ni Infinix Note 50 sa mga competitors niya. Wireless charging. An entry-level smartphone with a plastic back, meron po siyang wireless charging. Nagulat din ako, I thought ang wireless charging pwede lang sa mga glass back cover, pwede rin pala sa plastic back cover, pero dapat manipis lang yung pagka-plastic niya. So okay na okay, an entry-level smartphone na support ang wireless charging na nakikita natin karamihan sa mid-range and even flagship devices. Hindi lang yon, yung kasamang jelly case is MagSafe pa. Ano ba ang MagSafe? Yung MagSafe po is yung pwede nyo pong kabitan yan ng wireless charger or ng battery pack na namamagnet po. Dumidikit siya. Na nakikita natin, karamihan yan sa mga flagship, even sa mga iPhones, diba? So, nakakatuwa na MagSafe support ang Infinix Note 50 sa presyo na 7 to 9,000 pesos. Napakaganda. At ang pinakalas mga J-Vlog sa kanyang charging rate, support niya 45 watt fast charging rate with a 5,200 mAh na removable battery. So, napakataas ng battery niya. Beyond 5K na rin. Hindi lang yon. Pag nalobat siya, mabilis din naman siya mag-full charge. Salamat sa kanyang matulin na 45 watt fast charging rate. Again, with that kind of, again, sa ganitong presyo, usually nakikita rin natin is 33 watts ang pinaka-best minimum. Pero dito sa Infinix Note 50, ni-level up nila ang ibibigay nilang fast charging rate, 45 watts na. So ilang mga ka-J-Vlog yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Note 50 kung bakit napakasulit ng device na to na i-purchase ngayong second quarter ng 2025. Hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide ko bumili. So yan, explore natin itong design and build quality ni Infinix Note 50. So yun nga, meron siyang matte back cover. So polycarbonate po ito. At ito yung camera niya. Main camera is here. 50 megapixel optical image stabilization at meron tayong ilaw dito sa likod. Nagsiserve to for gaming, notification. Mamaya papayta ko yan sa inyo. Ito yung flash. Medyo unique nga yung design ng kanyang camera module. Naiiba siya sa mga ibang brands na pare-pareho or magkakamukha ng mga ibang brands eh. Tapos, ang solid dito sa Infinix Note 50 is yung frame. Dahil metal frame po ito, compare dito sa ating Tecno Camon 40, ayan no, polycarbonate na medyo na siya, cheap looking na siya. Tapos dito sa Infinix Note 50, mas premium looking siya dahil sa kanyang metal frame. And very slim lang itong smartphone na to at lightweight lang. Dito sa right side, meron tayo ditong power button and yung volume rocker. Since hindi siya nakalubog, in-display fingerprint scanner po si Infinix Note 50. Sa taas naman, tingnan nyo naman dito. Sound by JBL. Ito yung makulit dito. Ito yung malupit dito. Tapos, ito yung secondary speaker grills niya. Microphone and IR blaster. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is the SIM tray, microphone, Type-C port, at yung isang speaker niya. Pag in-open natin ang Infinix Note 50, bubungan sa atin yung gorgeous display niya na Full HD Plus 1080p, AMOLED display, at syempre, ang maganda rin dito, 144Hz screen refresh rate din, itong si Infinix Note 50. Yung kasama rin niyang, at yung kasama niyang si Marin Jelly Case is MagSafe pa.
Yun din yung advantage nitong Infinix Note 50 sa mga ibang competitors na kasi iilan pa lang or sobrang rare lang po magkaroon ng merong wireless charging capability sa isang entry-level smartphone tapos polycarbonate pa yung back niya. So ito yung isang maganda dito sa Infinix Note 50. Meron po siyang wireless charging capability. So meron tayo ditong wireless power bank. Tingnan nyo to, yung casing niya kasi is MagSafe. Yun ang maganda rin dito. MagSafe siya. Ayun dumidikit. At nagcha-charge siya. Maganda rin sa wireless charging niya is super fast charger din. Ayan wireless charger. Mabilis din naman fast wireless charger din siya. Tapos, ang akala ko dito nung pinurchase natin ng Infinix Note 50, gumagana lang siya sa case. Hindi. Tingnan nyo polycarbonate ang back nito, plastic. Again, sobrang parang hindi nire-recommend ang wireless charging sa plastic at metal frame. Kaya nakikita niyo yung mga smartphones, glass po yung back cover ng mga wireless charging dahil yun po applicable na cheap power. Pero yun nga, nag-search ako, na possible naman ang wireless charging sa polycarbonate ang back, basta manipis siya, tatagos talaga siya. Pero hindi po talaga siya totally pwede sa metal frame. Ayan didikit natin. Ayan, nag-charge po siya. So, biruin mo, wireless charging capability sa isang entry-level smartphone. Napaka-solid na features yan ng Infinix Note 50. So, next naman, explore natin yung camera app ni Infinix Note 50. So, nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Ayan, meron tayo AI cam, 2x zoom, hanggang 10x digital zoom tayo dito. Sa video naman, meron siyang ultra steady mode. At yung resolution niya, napakalupit, up to 2K resolution, 30 FPS. Pero meron siyang support sa Full HD 1080p at 60 FPS. Meron tayong flash dito. Tapos, meron din siyang vlog mode. So, yung vlog mode siya yung magko-customize ng inyong upload sa Instagram or Facebook. Meron din tayong portrait mode for background blur. At ang maganda dito sa portrait mode niya is pwede natin papayatin yung subject, pagpapugiin. Ayan. Kumbaga, may beautification din siya sa rear camera na which is very helpful. Super night for low light shot. So, dito naman is, syempre, gaganda pa yung photo nyo sa low light. And marami pa tayong ganap. Meron tayong slow motion, time-lapse, dual video. Sa dual video, pwede natin pagsabayin yung rear at front camera habang nagvi-video. Sky Shop, Pro Mode, Panorama, Super Macro, Scan Document, AI GC Portrait, Super Night Mode. Ayan. Ito yung AI mode. So, solid to. Pwede nyo itong gamitin para i-post sa Facebook yung ganyan. Sa front-facing camera, meron tayo ditong mga settings. Ayan, pwede natin lagyan ng watermark kung merong phone model sa baba ng ating mga photos like that. Video naman, ang pinamax na resolution niya sa video, in fairness, is 2K resolution din, up to 30 FPS. Tapos, meron din tayong vlog mode sa front-facing camera. Portrait mode for background blur. Siyempre, ito rin yung pinaka-importante sa front-facing camera ng isang device, yung beautification. At meron din tayong super night mode sa front-facing camera. So yun mga ka-J-Vlog ang camera app ni Infinix Note 50, napakasimple lang. Ito naman natin explore yung yung umiilaw niya sa likod. Ang tawag dyan is halo lighting. Ayan. So dito sa halo lighting, hindi pala siya RGB lighting. Isa lang color niya ito, white lang. So, meron tayo ditong light effect o active halo lighting. Pwede nyo siya schedule para may ilaw na siya. Ayan, Pwede nyo schedule yung ilaw niya. Napaka-solid. Akala ko dati RGB lighting siya, hindi pala. So, yun. Meron siyang ganyang pa-effect sa back cover ng device. Ang tawag nga nila dyan is halo lighting. Pwede nyo siyang gamitin for notification, sa gaming, ayan, Remind you through the light when the screen is off. Light effect for photo timer and video recording. Start ng game, sa charging. Notification. Ayan, ganyan yung tsura niya.
Pakita ulit natin. Ayan. So, yan. Next is, biometrics test. First is yung kanyang fingerprint scanner. Ayan. Kailangan lang natin kapain kung nasan yung fingerprint scanner niya. Pero mabilis naman pagka-scan. Ayan. So, pagdating sa kanyang in-display fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Face unlock, tingnan nyo, mabilis din. So, biometrics, okay naman dito sa Infinix Note 50. Yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit bang bilhin ng Infinix Note 50? The quick answer dyan is yes. Definitely, hands down tayo dito sa Infinix Note 50. Napakaganda ng mga specs na ma-offer niya sa kanyang presyo na 7,000 to 9,000 pesos. Again, depende po kung saan nyo mabibili ang Infinix Note 50. Nagdedepende po yan dun sa kanyang presyo sa market or sa online. Napakamura lang ng Infinix Note 50, tapos meron ng MagSafe, AMOLED, metal frame, fast charger, excellent quality sa camera, 144Hz screen refresh rate. Kumbaga, all-in na rin itong device na ito, mapag-gaming, camera performance, social media, day-to-day use. Okay po i-recommend ang Infinix Note 50. Plenty of RAM and storage din na ma-offer sa inyo. 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Kaya kung interested po kayo sa Infinix Note 50, again, nandito po yung link niyan. Dito sa ating gilid ng video, yung shopping bag dito or nasa description box, i-click nyo na lang yan mga ka-J-Vlog, i-add to cart nyo na dahil napakamura po na itong Infinix Note 50 ngayon.